Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakikita, at mga taingang hindi nakaririnig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag-alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik ng mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang muka para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang gawain ng propeta ay magpahayag. Ipinaaabot niya ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Karaniwan, ang ginagamit ng propeta na magpahayag ay ang salita. Kaya palagi natin sinasabi ang salita ng Diyos. Kasi ang sinasabi niya ay mensahe ng Diyos. May mga pagkakataon naman na ang pahayag ng propeta ay sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Prophetic actions. Ginagawa niya, dinadramatize niya ang mangyayari sa bayan. So there is the prophetic word and the prophetic action. Ang ating pagbasa ngayon ay tungkol sa prophetic action na pinagawa kay Ezekiel. Tandaan natin na si Ezekiel ay nagpahayag sa mga Hudyo na bihag sa Babylonia. Noon, umaasa pa ang mga Hudyo sa Jerusalem na makababalik ang mga bihag sa Babylonia. Ganon din ang Hudyo sa mga Babylonia. Umaasa sila na makababalik agad sila sa Jerusalem. Matitigas ang ulo nila. Sinasabi sa kanila ni Jeremias sa Jerusalem at ni Ezekiel sa Babylonia na hindi yan mangyayari kung hindi sila magbabago. Tiyak na tatalunin sila ng mga Babylonians. Ayaw pa nilang maniwala. Kaya inutusan si Ezekiel na dalhin ang mga gamit niya sa isang balot at tumukay siya ng butas sa pader. At sa gabi, lumabas siya sa pader na dala-dala ang balot niya na para siya ay tumatakas. Ginawa nga ni Ezekiel at siya ay nakita ng maraming tao. Kaya tinanong siya kung ano ang kahulugan ng kanyang ginawa. Sinabi niya ang pinasasabi ng Diyos na kanyang ginawa ay gagawin sa mga tao sa Jerusalem. Papasok ang mga Babylonians,
sa lungsod at ang mga tao'y tatakas sa lungsod sa pamagitan ng mga butas na gagawin nila sa pader. Tatakas sila na dala-dala ang mga gamit nila at natatakpan ang kanilang mga mukha upang hindi nila makita ang kalungkutan ng kalagayan ng lungsod at ng lupain na iiwanan nila. Nagkatotoo ang hula ni Ezekiel sa pamagitan ng kanyang prophetic action. Pati ang hari nila ay tumakas sa isang butas ng pader nung pinasok na ng mga Babylonians ang lungsod ng Jerusalem. Ang Diyos ay hindi lang nagpapahayag sa pamagitan ng salita. Siya rin ay gumagawa. Hindi ba ginagawa din ito ni Jesus? Siya ay nangaral, ngunit siya rin ay nagpapagaling sa mga may sakit at nagpapakain sa mga nagugutom. Pinapakita ng kanyang mga gawa na ang kaharian ng Diyos na kanyang pinapahayag ay nandito na. Sa ating panahon ngayon, naaakit ang mga tao hindi lang ng salita at magagandang paliwanag. Naghahanap sila ng pruweba ng ating sinasabi. At ang pruweba ay ang ating mga ginagawa. Habang nakikinig sila, nakatingin din sila. Sinaban ni Papa San Pablo, ika-6, na sa ating panahon ngayon, ang mga tao ay mas tumatanggap sa mga saksi kaysa naniniwala sa mga guro. Nakikinig sila sa mga isang guro kung nakikita nila na ginagawa niya ang kanyang sinasabi. We need words, but more than words, we need actions. Sana, Panginoon, ang aming mga ginagawa at ang aming mga pagkilos ay magpahayag ng aming pananampalataya. Tulungan po niyo kami, O Diyos, na isagawa ang aming paniniwala sa iyo sa pagtulong namin sa aming kapwa.